Magandang araw mga bata! Ako nga pala si Ate Jessa at ngayong araw ay meron ulit akong panibagong kwento para sa inyo. Ito ay pinamagatang Chubby Chinchin na isinulat ni Nina Enriquez at iginuhit ni Marvin Romero at Ray Emanuel Casigas. Handa na ba kayong marinig ang kwento ni Chinchin? Tara, samahan niyo ako. Si Chinchin ay isang cute, maganda, pero napakatabang bata. Siya ay solong anak, kaya sinusunod ng ama't ina ang lahat ng gusto niya. Gusto ko ng chicken, sabi niya. Sanay na ang ama't ina ni Chinchin sa kapritsyo niya. Lagi kasing pritong manok ang gusto niyang kainin. Ang sarap! Pumalakpak si Chinchin nang makita ang pritong manok. Ilang sandali pa ay maganang kumain si Chinchin. Mahilig siyang kumain ng pritong manok, hamburger, spaghetti, tsokolate, sorbetes at mga chicherya. Habang nanonood ng telebisyon ay panay ang kanyang kain. Minsan, tumatakas pa siya sa ina para bumili ng gustong pagkain. Pabili po ng 2 scoop manong, anya sa suking sorbetero. Marami ang nakapansin sa patuloy na pagtaba ni Chinchin. Tingnan mo, yung bata, parang anak ng Buddha. Marami ang nagtatawa sa kanya, pero wala siyang pakialam. Ang totoo, kahit matutulog na lang ay kumakain pa si Chinchin. Dahil dito ay patuloy ang kanyang pagtaba. Nag-alala na ang nanay ni Chinchin. Gusto ko pa ng chicken, inay. Sabi niya, ang dami mo nang nakain. Tama na, tugon ng ina. Kapag hindi na pagbigyan sa gusto ay iiyak si Chinchin. Magdadabog din siya. Dismayado na ang nanay niya, pero wala namang magawa. Nag-usap ang nanay at tatay ni Chinchin. Ang mabuti pa ay huwag na nating ibigay ang gusto niya. Kapag nagutom ay tiyak namang kakain siya, suhestyon ng ama. Buong araw nang umiyak si Chinchin. Hindi rin siya kumakain. Naawa na sa kanya ang kanyang ama at ina. Ibinigay rin sa kanya ang hinihinging spaghetti at hamburger. Patuloy ang pagtaba ni Chinchin. Halos hindi na siya makatayo sa katabaan. Lagi na lang siyang nakaupo at panay ang kanyang kain. Dahil sobrang taba, tinukso siyang Taba Chinchin ng mga bata. Uy, si Taba Chinchin, nakatingin sa atin, sabi ng isang bata. Mataba, mataba, panunokso nila. Nalulungkot din naman si Chinchin. Gusto rin naman kasi niyang makipaglaro sa kapwa niya bata. Kaso ay hindi siya makalakad sa katabaan. Ang naging libangan ni Chinchin ay ang pagkain. Lahat na lang yata ng pagkain ay kinain niya. Kaya naman, patuloy siyang tumaba ng tumaba. Isang umaga ay nagising si Chinchin na masama ang pakiramdam. Nagsisikip ang dibdib niya. Hirap na hirap siyang makahinga. Alalang-alala ang nanay at tatay niya. Hindi nila alam kung paano ang gagawin. Dalhin na natin siya sa doktor, sabi ng ina. Hindi siya kayang buhatin ng tatay niya. Sobrang bigat kasi niya. Humingi ng tulong sa kanilang mga kapitbahay ang kanyang ama. Agad, binigyan ng paunang lunas ng mga doktor si Chinchin. Nilagyan siya ng oxygen mask para makahinga ng maayos. Kinailangang manatili ni Chinchin sa ospital. Natuklasan ng doktor na dahil sa sobrang taba niya ay nahihirapan ang pagbomba ng dugo ang kanyang puso. Ang sabi ng doktor,
Dapat na magpababa ng timbang si Chinchin. Dapat ding baguhin na niya ang nakaugalian niyang pagkain. Hindi raw mabuti iyon sa kalusugan, ani ng doktor. Nagsisi si Chinchin dahil sumaway siya sa kanyang ama at ina. Nang gumaling na ay kumain na siya ng wastong pagkain. Nag-ehersisyo rin siya para bumaba ang timbang at sumigla ang katawan. At dyan natatapos ang ating kwento. Nawa kayo mga bata ay dapat alam ninyo kung ano ang masustansyang pagkain sa hindi. Hanggang sa muli, ako si Ate Jessa, paalam!